Nakabawi na ang OKC Thunder sa Indiana Pacers mga idol at sa pangalawang pagkakataon ito'y kanilang tinambakan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nila hinayaan na sila'y makambak na ng Indiana Pacers. Kahit na hindi naging consistent sa scoring ang kanilang starting five, si Lu Dort 3 points lamang, si Wallace 4 points. Naging susi naman dyan ang 34 points ni Shai Gilgeous-Alexander. Big time contribution galing sa bangko itong si Alex Caruso. Maliban sa kanyang depensa, mayroon siyang 20 points at si Wiggins 18 points. Pareho sa Game 1, ngayon sa Game 2 ay naging balanse pa rin ang scoring nitong Indiana Pacers. Ngunit sila'y kinapos sa mga firepower. Naging mahigpit ang depensa nitong OKC Thunder mga idol at mas marami ding free throw na naipasok ang OKC. 29 out of 33 samantalang itong Indiana 19 lamang out of 26. Maganda ang penetration ng OKC Thunder. Kanilang napepwersa rito mga idol ang Indiana na sila'y i-foul. Nagbigay din ng adjustment si Mark Daigneault sa fourth quarter. Una niyang isinalang si Hartenstein at sa sumunod si Holmgren naman. Sa bandang 2 minuto sa fourth quarter ay pinaupo niya na ang kanyang mga starting lineup at yung mga bangkuna ang kanilang ipinasok. Definitely mga idol, batay sa ating adjustment sa ating nagdaang video, kinakailangan talaga na magdomina ang OKC sa puntos. At syempre gamitin nila yung kanilang big man at yun mismo ang kanilang ginawa. Game 3 sa bahay naman ng Indiana Pacers. Pagkatapos ibakin ng Knicks itong si Coach Tom Thibodeau ay marami na nga mga idol ang nagsilabasang mga impormasyon galing mismo sa kanyang mga manlalaro. Maraming mga manlalaro sa Knicks ang nakakaramdam na parang hindi raw kaya na mag-adjust, na magtiwala ni Coach Tom Thibodeau sa kanyang second unit. Kaya palagi niyang binibigyan ng mabigat na minuto ang kanyang mga starter. Mayroon pang isang malalarong nagsalita na kung sakaling si Coach Tom Thibodeau pa rin daw ang head coach sa next season ay hindi na siya maglalaro para sa Knicks. Bilang tugon, gusto ng Knicks ang isang coach na siyang nagtitiwala sa kanyang second unit. Sa kabilang banda, opisyal na nga rin naungusan ni Stephen Curry sa LeBron James bilang highest paid NBA player sa liga. Si Stephen Curry na ang number 1 na mayroong kabuang $156 million na kinikita. Galing po yan sa kanyang mga endorsement at mga sponsorship at kung ano-ano pa. Samantalang si LeBron bumagsak sa pangalawa na mayroong $133.8 million na kinikita. Papaliit na lamang sa ngayon ang halaga ng kontrata ni LeBron James sapagkat siya'y magre-retiro na. Pero gayon pa man ay malaki yan para sa kanya. Dahil syempre kahit na magre-retiro na siya, malaki pa naman yung kanyang value at yung kanyang naibibigay ay desenteng numero pa rin naman para sa kanyang kupunan. Pero di hamak naman na mas mataas itong sa Stephen Curry sapagkat magtatagal pa siya ng maraming taon sa NBA at sa Golden State Warriors. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga fast break balita. Maraming salamat po sa panonood.